Ano nangyari ngayon? Kasi 1 month na akong kaya ko naman na yung pain niya. Ano ko lang iika-ika ako. Kamanhid yung hanggang tatlong daliri ko lang. Hindi ka sa side mo. Ba't di nyo ano? Di ba galing ka na sa akin dati? Na, kailan mo sa akin galing to? Ilang buwan na rin. Ngayon, kailan sumumpong? Ano no, August na Ito lang. nitong August. Kumbaga, akala mo, kaya mo, kaya kumbaga, hinahayaan mo lang. In-injection na lang ako sa ospital na sa ugat eh. Kasi sobrang sakit niya talaga yun. Dapat di mo dinala rito. Hindi ko nga. Ano eh, daling araw na tayo. Madaling araw? Ah, okay. Kala ko. Daling araw eh. Saan ka tinurukan? Ngayon, kailan ka tinurukan? Tagal, ano nang August pa, no August 17 ata na hospital ako. 1 month na talaga ngayon na ano. Kaya nga ba't di mo dinala nung dito? Bakit? Tinitiis. Tinitiis. Mawawala din yan eh. Kayo, sa bagay, choice nyo naman yun eh. Kumbaga, tinitiis-tiis nyo, akala nyo, mawawala. Yung pain niya, kaya ko na ano ko lang talaga, yung paglalakad ko, ika-ika ako talaga sobrang takot. Less nga yung dumadaloy na kasi may compression doon. Less, habang napapagod kayo sa paglalakad, pasakit ng pasakit yan, parang feeling mo umuurong yung mga dito mo. Yung dito ko, wala na yung dito ko. Ayan, parang feeling mo umuurong yung mga lilid mo. Tapos pag nakahiga ka na, yan na. Kasi naayang rin ito. Yung masakit talaga siya. Siyempre, alam ko i-explain sa inyo yan kasi naranasan ko na rin yan. Pero sa akin, hindi nagtagal. Kumaga, pinaramdam lang siguro sa akin ni Lord na ano, para ma-explain mo pa na ano, na yung nararamdaman nila. Ako naman, nadali ako nung, siyempre, pagod ako rin sa clinic. Inangat ko ng ano, kumbaga, siyempre, okay naman yung balakang ko eh. Inangat ko yung bag ng anak ko, ng pag-ano, no. Saan siya nagsisimula pagka ano? Discompression yan. Hindi, ba, katulad niya, pagka nawala na, nung gano'n ulit na nawala na siya. Tapos umulit siya ulit. Ano yun? Siyempre, nagtatrabaho tayo eh. Talagang uulit at uulit talaga siya. Putok na kasi yan, hindi na yan bumabalik. Ang kailangan nyo lang maunawaan, yung ano nito, yung kalagayan ng lumbar natin, yung disc natin. Kailangan makanood kayo kasi ng anatomy, lumbar anatomy, kung ano yun. Type nyo na sa YouTube o sa Google, what is lumbar anatomy? Para malaman nyo kung ano yung kalagayan ng mga balakang natin sa loob. Na pumuputok kasi to, pag pumutok yan, hindi na yan bumabalik sa dating kapal niya. Ngayon, di natanggal ko yung impingement, natanggal ko yung ano, di ba sabi mo, natanggal ko. Siyempre, sabi mo, bakit bumabalik? Anong dahilan? Hindi mo alam, kahit yung mga simpleng ano nga lang eh, yung nagwalis ka, o may inangat kang ganyan, sabihin natin, naglipat ka lang ng halaman. Kasi nga, damaged na siya eh. Minsan, dumudulas yung ano, yung tinatawag natin facet joint sa likod. Kasi less na yung depensa niya, mas manipis na eh. Pag ganun mo, uy, iyan na. Tapos hindi makabalik. Kailangan lang yan, mapatulog. May balik. Yan. Tayo. Pag ano, ganituin mo siya, oh. Oh, karon. Diba? Pag sumasakit balakang niya, ganituin mo siya, oh. Yan, diretso lang katawan mo. Aning kamay mo. Oh. May tutunog dyan. Tapos higa kang matagilid. Huwag mo itataktak ha. Halika. Sasample ko sa'yo. Para alam mo lang yung ano. Para kahit sa bahay, pag simple lang yung nagsisimula pa lang. Ayan. Hawakan mo yung dito niya. Ayan. Ayun. Naramdaman mo? May tumutunog dyan. Huwag mong itataktak ha. Iangat mo lang siya ng ganun. Isang pump lang. Pag ganun. May magbabago na ron. Hanggat kasi hindi nagbabago yung posisyon na yon, mananatili siyang kikirot-kirot. Pinapa-MRI pa nga ako, hindi na ako sumunod eh. Yun talaga ang required para malaman mo kung ano yung ano. Katakot na magpa-MRI, nadala na ako. Nakakatakot talaga sa MRI kasi parang ipapasok sa cremation. Sobrang nagkatrauma ako eh. Relax lang. Maingay. Hawak mo lang. Sarap. Nakakatakot yun pagka ano. Siyempre. Kaya ayoko talaga magpa-MRI na. Parang i-chainsaw sa loob eh. Parang gigili. Pero ganun talaga ang proseso eh.
Tama naman yung inano sa'yo eh, pero nasa sa inyo pa rin yun kasi medyo may kamahalan yun. Yun talaga, yung trauma ko lang talaga, hindi ko nagpagano na kasi ako eh. Ano yung in-MRI sa'yo before? Sa tenga, may ugong ako sa tenga until now, hindi naman nawawala. Ang MRI, tandaan nyo, hindi nakakagaling. Para lang naman naman Para yun. malaman nila, kaso... Yun, ang totoo. Tihaya ka. Hindi nakakagaling ang MRI. Para lang malaman kung ano yung piyesang na-damage, kung ano yung body parts yung... Manhidyan hanggang 3 daliri niya. Pag naayos yun doon, mawawala na yan. Baka kasi marami hindi nakakalam sa MRI eh. Ang tawag sa MRI, ang meaning ng MRI, magnetic resonance imaging. Hindi po yan nakaka-adjust ng katawan, hindi po yan nakakaayos ng sira sa tenga nyo. Yun, o sa kung ano man ang MRI sa inyo. Part yun ng procedure para malaman. Kunyari sa tuhod, pina-MRI nyo. Para malaman kung yung meniscus nyo or ligaments nyo may mga putol. Para malaman kung ano yung na-damage. Para malaman lang yun. Baka kasi nag-expect din, nag-MRI na ako, di pa na ako gumaling. Hindi naman kasi yun Hindi nga siya. dapa. Hindi nakakagaling talaga yun. Tatakot talaga ako magpa-MRI. Yung mga x-ray, hindi, parang ganyan, ginanon lang kayo na mas high grade. Yung x-ray, yan, shoot nyo. Di ba, hindi naman nakakapag-adjust yung x-ray, malalaman lang kung may bali. Ganun lang din sa MRI na mas pinalalim. Para lang maintindihan nyo, mga viewers kung bago, lalo sa mga, kumbaga, hindi rin nakapag-aral ng maayos, kahit pa paano, magkaroon kayo ng knowledge sa mga ibang mga katawagan. Pero ngayon matututunan na lahat sa internet. Kaya nga may online eh. Kaya yung iba, mga Pilipino rito, nag-aaral ng ibang lingwahe sa online lang. O ngayon, expert na sila. So online lang. Tapos madalas mo, kahit pa paano ganunin mo lang balakang mo, Freud. Masansin nyo lang din, kahit pa paano. Katulad nito, hawakan mo yung likod niya, parang yung likod ng lalaki. Ang tigas oh. Hindi pang oh, sobrang tigas. Yan yung tinatawag ng mga muscle spasm, pero lalambutin yan pag na-massage. Roy, palambutin mo Roy. Pangkaraniwan yan pag may masakit ng balakang. Pero siyempre, pagka minasage-massage nyo yan, tihaya. May tuturo ko sa inyong exercise ha. Para siyempre hindi tayo kasi lalo pag mga nanay, mga magulang natin, hindi yan natitigil kakalinis ng bahay. Hugas, kung ano-ano. Pag nagkaganyan, may sumakit sa balakang nyo, squeeze nyo lang muna patagilid. Left and right. Tsaka nyo nadaling dito pag talagang hindi na kaya. Pag hindi nyo kaya pala, okay, inhale. Exhale. Huwag mong labanan. Inhale. Exhale. Basta pag kaya nyo, kunyari sinubukan nyo muna. Subukan nyo muna yung ganito. Lahat kayo ha. Kahit mga lalaki rin, pag sumakit balakang nyo, parang feeling nyo nag-lock. Sabihin na natin nag-lock. Sa worst case scenario, aray, ang sakit. Sumandal kayo sa pader. Manap kayo ng pader. Pilitin yung gumanon. Tapos, i-ganon nyo. Pag lumagutok yan, tsaka nyo na ipilit na, pag lumagutok, ipilit yung dumiretso. Yun lang yun. Tapos, saplosan nyo na para hindi kayo kasi, ang worst case scenario niyan, malulumpo kayo. Ayaw kung mangyari sa inyo. Yung iba kasi dito nakakapanghinayang. Inaabot ko na dito, naka-wheelchair na. 10 taon. Sa bagay, hindi ko masisisi rin yun. Siyempre, ngayon lang ako ng Pilipinas. Kumbaga. Tsaka wala pa nito noon. Wala pa mga vlogging. Kailan lang. Nung umusbong ako, biglang nag-usbongan na lahat. Ang dami na ngayon. Sobrang dami na ngayon. Kaya Sobrang dami na. Pero siyempre, kayo, suliin nyo lang kung saan yung Ngayon, itong stretching na to, parang feeling nyo maiksi ito. Normal lang yun. Hayaan nyo lang muna.
Stretchin lang natin. Normal lang yun. Yan. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Pero, pag nakapag-stretch kayo ng ganito, mamaya may gagawin ako. Yan o. Pag ginanyan nyo yan, yan ang comfort zone yan. Yan. Sarap, diba? Tandaan nyo, pag nag-stretch kayo, iganyan nyo na yung paa nyo, makaluan na yan. Tapos unti-unti na yun makaka-recover. Yung pag umaga din, ginaganyan ko na sa umaga. Very good. Yeah. Wait lang, hihilutin ko lang yung basta yung mga positioning na makakapagpapaaluan sa inyo, tandaan nyo. Tandaan nyo. Dito kasi ito sa alak-alakan, tsaka dito sa ano, nandyan yung sciatic nerve na palaging sumasakit pagka nagkaroon na ng damage talaga yung sa lumbar natin o yung sa balakang. Bumababa yan. Okay lang ba yung Naku po. hot compress ko yun? Yes! Yung gabi na hot compress ko. Okay lang yun. Tandaan mo, pag naayos na yung sa balakang mo, wala na rin to. Maayos na rin yun. Okay naman? Oo, sige. Upo ka. Tandaan nyo, review nyo yung video nyo para malaman nyo kung ano yung dapat gawin pag sumakit. Pero no, o tayo ka sa umaga. Pag sa umaga bago gising, harap ka sa akin para malaman mo. Ayan. Para ka lang nagsusumba. Kasa mo. 1, huwag patag. Pinatag. Patuhod. Yan. Kabila. Hindi. Tama yun. Tama yun. Dalawang beses lang. O tapos umupo kayo. Ganyanin nyo yung likod nyo. O, tingnan mo, malambot na yung likod mo. Kanina, parang bato eh. Eh, pinako ka sa kanya. At normal naman yun eh. Kasi yung mga muscle natin, gusto natin maprotektahan yung balak natin, kaya tinitigasan natin. Kasi ayaw natin bumigay ng pag-ano. Kasi pag umupo ko sa mga school, lumaliit. Masakit yun. Subukan mo ngayon umupo. Masakit siya pagka... Subukan mo nasa mas mababa. Nakakaano naman ako, nung pag tumagal lang, yung gano'n pa tayo kapag Pag tumagal, Oo, yun. oo, ganun talaga kasi yung compression ng disc, Na ano. naiipit pa siya. Kasi dati ka na may ganyan eh. Pero ngayon nga, kahit pa paano, kahit may ganyan tayo, kasi ako may ganyan din, naka-experience na ako. Gets na. Yun lang. O, tayo, lakad. O, lakad. O. Parang naman talaga siyang maigsi. Feeling ko, ano ba talaga yun? Meaning mo lang. Oo, parang may... Pero ngayon, kung baga lakad mo, okay naman eh. O. Ano mo na? Hindi ka tulad kanina, ikain ka sobra. Okay na, nanon yan eh. O di, i-rest mo lang yan, 3 to 4 days, mas maganda pa yung pakiramdam yan, ha? Huwag na kayo magpaturo. Kapit bahay ko lang kayo dito muna. Pag nagpalit ako sa house,